Salamat sa Lord na andito tayo ngayon Amen. sa ating buhay na patutuo ng bawat isa sa atin. Alam po natin na lahat tayo Like, share. may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Alam po natin na kung paano tayo pinagpala, kung paano pa tayo iningatan sa lahat ng oras. No? Siyempre sa Lord isang linggo, alam po natin na may mga binigay sa atin Lord na hindi lang pagpapala, kundi proteksyon sa lahat ng bagay. Alam po natin na ang Diyos hindi madamot sa kanyang mga kakayahan na dapat ibigay po sa atin. No? Ang sabi po dito sa Awit 40, verse 10, di ako titigil sa pagpahayag ng pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinasarili, pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa malingkod mo'y isinisiwalat. No? Ganyan po ba? Amen. Alam po natin na nasabi na dito sa awit, na kung ano man ang mga bagay-bagay na galing sa ating buhay na Diyos, na dapat ipakita natin, sabihin natin, kung pwede lang, isigaw natin sa buong mundo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi yung tinatago natin. Kaya ipakita natin, ihayag sa mga kapwa natin na paano tayo binago ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi na pagpapala, ano man na binigay sa atin, kundi ipakita natin na ang Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat na kaya niya ibigay, hindi lang sa mga kapal, kundi yung mga kabutihan na dapat i-share natin sa ating kapwa. Amen. No? Kasi alam po natin na buhat yan sa atin ito, gusto nang ipahayag kung ano mga pinagkalob sa kanya ni Lord. Amen. Alam ko si Mama Dole talagang umiinit na eh. Tawagin mo natin si Mama Dole kasi alam ko eh, tumitingin sa akin, nakangiti eh. Ipahayag yung paano siya pinagpala kung paano siya binago ni Lord. Alam mo iba, ayaw tumingin sa akin, ayaw mag-smile kasi ayaw. Si Mano. Salamat sa Panginoon talaga na sa lahat ng oras at panahon napakabuti po niya sa ating lahat. Di ba po? Na hindi niya po tayo tinahayaan, manghina. Di ba po? Sa katulad ko, na alam niyo na po, na matanda na ako, pero alam niyo po, hindi ko naranasan yung manghina ako. Kasi alam niyo po, sa tuwing maranasan ko manghina, talagang tuloy sa Panginoon na nanlangin ako agad na talagang gusto ko patatagin lang po ako ano mga po aking mga pinagdaanan. May bigat lang din po ako. Lahat po tayo nakakaranas ng kabigatan. Pero alam niyo po, hindi po yan. Hindi po inahayaan ng Panginoon na manatili sa ating mga puso, mga buhay, ang mga kabigatan na yan. Pero alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na yun po ay patuloy ko pong naranasan ang kagaanan na patuloy na po pinaparana sa akin. Kaya alam niyo po, sa Panginoon lang talaga tayo patuloy na lumalapit at umasa. Iasa natin ang ating mga buhay sa Panginoon at siya lamang po ang magbibigay sa atin ng mga kalakasan, mala, di ba po, na patuloy po natin naranasan sa araw-araw, oras-oras, minuto. Hanggang maaari, di ba po, na sa lahat ng oras, ilaan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya yun, maraming salamat talaga sa ating Panginoon na siya lamang po ang ating pag-asa sa lahat ng oras at panahon. Amen. Salamat po kay si Mama Dolo. Kasi alam po natin na hindi niya po niya kinahiya yung mga kabutihan na nakamit niya galing sa ating buhay na Diyos. Eh sabi nga dito sa Roma 1 verse 16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Grego. No? At hindi lang naman din sa patents tayo mga Pilipino kasama na doon. No? Basta di mo ihiya ang mga ng Panginoon. Sigurado yan na mayroon kang ganti na pagpapala. So, tawagan natin si Sister Julalisa. Nag-iinitin ko kay Lord eh. Amen. Ako yung papasalamat ko sa Panginoon sa isang libong pag-iingat, sa isang libong
Tapos ganito na po ako sa gawain. Ibig sabihin po na hindi na po ako kumain, hindi pa ako makain. Tapos po nung nag-heaven po, pinugutom ako. Sabi ko, di ba po sabi ko, pepe ng pastora, sabi ko, Lord, pinugutom ako. Pinugutom ako. Ibig ko sabihin, tapos, di ba, hindi ko sumatakala yung aalisan na, di ba sabi ng pastor, mga kapatid, hindi ko na kayo umalis kasi kayo pa ka na si Sister Bebe. Sabi ko nga, sabi nga, kasi sabi ko sa tingin sa Diyos, Lord, kasi kami lang kukulangan ko. Amen. Alam mo, ako, naalis ako sa Lord. Kasi na yung hinihiling ko sa kanya, ayun ang bagay. Kasi nga, naano ko na, alam ko kasi na, nandyan siya, ibig ko sabihin, makakasimple lang nila, makakasimple pero po mo. Sabi ko sa asawa ko, pag mo kahit sa nanay ko, sabi ko, magaling, magaling ni Lord, di ba? Magwala, magtiwala. Yan lagi yung nasa isip ko, sabi ko sa asawa ko, bakit? Alam ko, rin, gano'n ko sa ko. Kaya ko tayong susuko na sumunod sa Diyos. Kasi alam niya na, kahit sa pagbayad ng kuryente, ang piso ng pagbayad, sa lahat ng mga kailangan na dalihan siya. Kaya sabi ko, yung maliliit na bagay, yung mga sinisimulan po yan ng Diyos pala sa maliliit na bagay. Pag yun po ay yung ratio, ito ang lahat ng bagay yung nagsisimulan sa maliliit. At once mangyari yung mabo, amen? Yun po yung magiging puno ng kahoy. Pag ako makumalis na sa may lugar namin, yung puno-puno ng nara. Pinali ko siya pinagmamasdan na napakaraming puno. Napakaraming puno. Kasi nakita ko siya, taglaga, walang ibon. Pero malapot naman, maraming dahon. At ang daming ibon. Sabi ko, ganun po na nag-iham din ng tao na nasa Panginoon. Kapag ko pala isang kaway, sagana na sa salita ko ng Diyos, ang mga ibon, kung saan ko ang ibon, kung saan sila nakakating na pag nakarating sila sa punong mayabong, sila po ay sumisilyo na kung ikukumpara naman natin sa tao, diba? Yung mga tao, nasa paligid natin, wasak mo ba? Once na masabi natin na, Lord, napakapulong ng Diyos, kung saan ang aking buhay, ako sa pagdating, ako sa pagdating. Kaya iba po ng Diyos, ito po ngayon ang pangong buhay ko, ito po rin, kaya nasabi ko na parang gusto natin ito, pag-mumulay, ito tayo ay nakapokus sa pagyaman, sa pagkatrabaho. Ayun po ay hindi mo makamit ng Diyos sa mga gawain ang langit kasi hindi po tayo design sa panglangit, tayo design sa pagkabayaman. Kaya po tayo talaga church na makapalag natin kasi napusa tayo dun sa mga tao kung saan ayun po ay gagamit ng Diyos sa tamang panahon, tamang oras tayo po ay gagamitin ng Diyos kasi po nakikita niya na sa maliit na bagay. Kung tayo pagsisimulan, hindi tayo ibigay rin sa dagalan na kapakanin talaga kasi agad alam mo mga wala tayo sa Diyos sabi sa asawa ko lang nanatili lang tayo sa Diyos alam natin na hindi lang sa pagpapala kasi yung kayamanan yan, di ba alam natin na dyan mawawasak po yung isang tao ayun po ito ay nasa Diyos na may tawag ko na sa Kanya Amen. Amen. Yan na po yung simula at sa Diyos po lahat Amen. Salamat po sa buhay ni Sister Ginalis, ano? Na alam po naman natin, sabi nga dito sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Palakasin kita, tutulungan. Oo, alalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Amen. No? Salamat sa Diyos. No? Sino pa sa mga lalaki? Ay, si Brother Liz, naka-smile sa akin. Salamat po sa Diyos. At ako po ay kapasalamat sa Diyos. Una po sa kasama po palibilihin na siya po yung aking maparangal sa akin. Gaya nga po na sinasabi sa Isaiah 43:21. Sabi po doon, hindi ako nagkakamali na. Ilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Kaya lang po, sa ating buhay, po tayo mahiyan na pasalamat sa Diyos. Sa lahat po ng mga mabubuti bagay na ginawa niya po sa atin. Amen.
Ang lahat naman po ng yan talaga galing sa Diyos. At ako po yung papasalamat sa Diyos sa isang litong gabay pag-iingat niya po sa aking buhay, kasama ang pamilya. Kung sa pag-iingat, proteksyon, ang na lahat ng papala. Amen. Patuloy po namin naranasan. At pinagpapasalamat po sa Diyos ang lahat po ng mga pagsubok na akin pong napagdadaanan. Ako sa ako, doon po ako tumatatag. Amen. At sa Diyos po lahat ng kaprayan. Salamat po sa Diyos. Amen. Kung sana nga dito sa Jeremiah 38 verse 11, sapagat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Nung puri mo kung ano kabuti ang Diyos sa ating buhay, nung gumagawa siya ng paraan para sa atin, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. No? Salamat po sa mga kapatid natin na sinishare nila ang kanilang mga karanasan kung paano ang Diyos gumawa sa kanilang buhay. No? Kaya ibibigay ko na po sa susunod na tatayo, si Sister Magic. Salamat po.